Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no. Ayan, magbigay lang po ako ng sarili kong opinion at reaction dito. Alam ko po marami na ang nag-react nito ng mga content creator ho, mga ka-action na katulad ko. Pero gusto ko lang po na i-share sa inyo kung ano po ang masasabi ko dito sa bagong Pulse Asia Survey ho, mga ka-action. Ito po ay inano po ito sa pagka-presidente sa 2028 President elections ho, mga ka-action. Malayo pa man pero ganito na po ang pinapalabas nila, mga ka-action. Pero wala ho tayong magagawa kung ganito po ang mga inaano ng survey ng Pulse Asia Survey ho, mga ka-action. Ito po, ito. Ayan po, sino ba yan? Sino nangunguna dyan? Si Rapi Tulfo. Pumapangalawa, si Sara Duterte. Okay. Pumapangatlo, si Attorney Leni Robredo. Pang-apat, si Amy Marcos, Manny Pacquiao, Robin Padilla, Senadora Rison Tuberos, at saka si Romualdez ho, mga ka-action. Okay. Basahin po natin ang naging caption po sa post. Look, Senate Rapi Tulfo is the top choice for the 2028 presidential race based on the latest survey by Pulse Asia. Vice President Sara Duterte comes in at a close second, followed by former Vice President Leni Robredo. Yun. Ayan na po mga ka-action, mga kakamping. Naglabasa na ang mga survey, ang layo-layo pa. Baka naman i-maintain nyo to ha hanggang dumating ang 2028 elections. Okay. Alam nyo kasi mga ka-action, unahin natin ito si Senate Rapi Tulfo. Alam mo kung bakit? Ito si Senate Rapi Tulfo, maingay po ito. Maingay sa Senado. Maingay siya sa Senado, kaya napapanood siya ng maraming Pilipino. Maingay siya sa Senado, take note ha. At alam naman po natin na ang kanyang programang Tulfo in Action is nga po about po sa mga inaapi, okay, at tumutulong, okay. Pero natalakay na po natin yan kung saan ang galing ang ibang tulong na binibigay ni Senate Rapi Tulfo. Ang iba doon galing sa mga donors at ang iba galing din po sa kanyang sariling bulsa, sa sarili niyang programa, okay. So kaya nga po naging top choice siya siguro dahil nga po napapanood natin sa mga Senate hearing, maingay po siya. Maingay po talaga. Okay? Alam naman po natin, lalong-lalo na po kung mga kapulisan ang naiimbestigahan. At kung hindi siya sang-ayon sa mga sagot, nagagalit po agad siya. Okay? Parang yung mga moves niya sa Rapi Tulfo in Action, yun din ang nagiging moves niya minsan sa Senate hearing. Okay? So dito naman kay Sara Duterte ho, mga ka-action, mga kakamping, bakit po siya naging second choice? Nung unang arangkada pa lang ni Sara Duterte, lagi siyang nangunguna. Lagi siyang nangunguna. Pero kung anuhin po natin, kung saan ang pinaka-top niya na malaking kuha sa kanya sa survey, parting Mindanao. Parting Mindanao lang po, medyo malakas si Sara Duterte sa Mindanao. Pero pagdating sa Luzon, Visayas, ay wala na po. Wala na po siya, nga. Pagdating, lalong-lalo na sa Metro Manila. Di ba? At ito binabasihan ngayon ng maraming tao. Ng lahat ng Pilipino, binabasihan na po ang moves ni Sara Duterte. Lalong-lalo na po sa mga usaping napaka-importante na kailangan ang kanyang boses, pero patuloy pa rin siyang tameme. Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit pabagsak na ang kanyang survey. Okay? Ngayon, pagdating naman dito kay Attorney Leni Robredo, mga ka-action, mga kakamping, no? Si Attorney Leni Robredo, alam po natin na tahimik. Hindi siya nakikisawsaw sa issue ngayon, sa usapin ngayon. Kasi alam naman po natin, wag na po natin siyang hanapin na magbigay siya ng komento para marinig natin. Wag na po natin siyang hanapin. Dahil una-una hindi na po siya public servant. Hindi na niya po trabaho para ang mag-ingay.
ang makisawsaw. Nagigits nyo ba mga ka-action, mga kakamping? Hayaan muna natin si Atty. Leni Robredo na mag-focus ng kanyang karir dyan sa Angat Buhay program niya. Kasi napapanood naman natin at naririnig naman natin ang lahat ng mga magagandang ginagawa ni Atty. Leni Robredo sa ilalim ng kanyang Angat Buhay program. Alam naman po natin at lagi natin sinishare dito at nagbibigay po tayo ng magandang reaksyon kapag may mga ginagawa po siya na mga magaganda, lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar. Okay? Kagaya po ng mga dormitory, eskwelahan, pabahay at etc. Marami po 'yun. Okay? Hayaan muna natin si Atty. Leni Robredo. Huwag mo natin siyang hanapin sa mga issue ngayon kasi hindi niya ito trabaho. Oo, alam po natin na nasasaktan si Atty. Leni Robredo sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na po sa West Philippine Sea. Pero wag natin siyang pilitin para magboses dyan. Kasi kung magboses si Atty. Leni Robredo sa usaping mga importante na kailangan magboses, pagdating kasi sa mga kaibigan natin sa kabila, mamasamain nila yan mga ka-action. Totoo po yan. Yan ang totoong senaryo. Kaya hayaan natin si Atty. Leni Robredo na nandyan siya sa Angat Buhay program. Total nakikita natin ang magandang niyang serbisyo at magandang ginagawa niya sa ilalim ng Angat Buhay program. Talo niya pa nga kung tutuusin mga ka-action, talo niya pa si Vice President Sara Duterte at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang ginagawa. Maraming accomplished na. Bilang isang private sector ito si Atty. Leni Robredo, pero sa loob ng kanyang pagiging private sector sa loob ng mahigit 2 taon, marami na siyang napatunayan at naipagawa sa kanyang Angat Buhay program. Okay? Pero itong DepEd Secretary, wala pa tayong nakikita kung may naipatayo na ba siya ng mga classroom at kung ano pa ba mga proyekto na pinagkakabisihan niya. Kung susumahin natin, talo pa siya ni Atty. Leni Robredo. Si Atty. Leni Robredo tahimik, pero alam po natin na hindi uubra si Rapi Tulfo pagdating sa halalan. Okay, mark my word dyan. Kung tutuusin lang, kung ayusin lang ang magbilang, halimbawa, kung magbabanggaan yung dalawa, si Rapi Tulfo at saka si Atty. Leni Robredo, sabihin ko sa inyo, 99% to 100% sa darating na halalan, mga ka-action, mga kakamping, hindi pa rin mapapatinag ang mga kakamping. Mas malakas pa rin si Atty. Leni Robredo kaysa kay Rapi Tulfo sa darating na 2028 elections. Sa mga ginagawa ngayon ni Atty. Leni Robredo, alam ng maraming Pilipino ang kanyang pagserbisyo na kahit nasa private sector siya ay walang pag-alinlangan. Basta pag may pera at may pondo, agad-agad nagpapatrabaho ng kung ano-anong mga infrastruktura na kung saan makikinabang ang ating mga kababayan. Bagkus hindi man tayo ang makikinabang, pero sobrang tuwa natin na yung mga mahihirap talaga sa mga liblib na lugar, ayun ang pinupunteriya ng Angat Buhay program ni Atty. Leni Robredo para patayuan ng dormitory o eskwelahan. Masaya po tayo nun. Kahit hindi na po tayo makabil, pero bilang isang supporters at bilang solid na kakamping, sobrang tuwang-tuwa ko kapag makakita ako ng mga project ng Angat Buhay program na inuuna muna ang mga nasa liblib na lugar. Okay? Pagdating naman dito sa iba, wala na po yan. Kung sa mga mga commercial na lang yan. Kasi kung nandito sa line-up kasi si Senator Risa Hontiveros, hindi po yan tatakbo si Senadora Risa Hontiveros. Kapag tumakbo ito si Atty. Leni Robredo, magpapaubaya po yan, no? Pero if ever man halimbawa kung hindi man tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 election presidency si Atty. Leni Robredo, wala po ibang choice na ipatakbo o ilaban kung hindi si Senadora Risa Hontiveros. Pero hindi po pwede mangyari na sila dalawa ay maglaban-laban. Yung po yun, no? Yan po. Kaya po magparaya ni Senadora Risa Hontiveros. Total, mas bata pa naman si Senadora kaysa kay Atty. Leni Robredo. Kaya hahayaan niya muna si Atty. Leni Robredo. Pero yun nga, kung hindi tatakbo si Atty., walang choice ang Liberal Party kung hindi ang
si Senadora Risa Ontiveros ang patakbuhin. Dahil alam naman po natin, ngayong kilalang kilala po at tunog na tunog po ang pangalan ni Senadora Risa Ontiveros sa ngalan ng pakikipaglaban para sa katarungan. Yun po yun, okay? Yung iba dyan, si Amy Marcos at saka si Ruben, wala po yan. Mga ano lang yan, commercial lang yan. At saka si Manny Pacquiao, commercial lang yan. Okay? So, yun lang po ang analysis ko. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.